Simula po sa susunod na linggo, bawal na ang pagbaba at pagsakay ng mga pasahero ng mga provincial bus sa EDSA. Pwede na lang daw sila sa mga terminal. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Tuwing day off niya, umuuwi sa Laguna ang call center agent na si Jom. Tuwing babalik na Maynila, dito sa bus stop ng mga provincial bus sa may Ortigas ilalim bumababa si Jom. Pero simula April 22, pagkatapos ng Semana Santa, ipagbabawal na raw ito. Tanging sa mga terminal ng bus company o sa mga common provincial bus terminals pwede magsakay at magbaba ang mga provincial buses. We're going to remove all the loading and loading zones sa provincial along EDSA and along major thoroughfares para talagang hindi na maka-istorbo. Hassle po. Kasi lalayo pa. Salit na isang baba na lang, isang sakay na lang, lalayo pa. Ayun, mahirapan po kami hindi lang naman po para sa mga iba pang ano. Ayon sa MMDA, nasa batas naman talaga ito at ipatutupad lang nila. Sobrang nasanay na na-spoiled ng ating mga kababayan parang sa jeep. Gusto pagpara 3 hakbang, yun na yung destinasyon nila. No? It's about time madisiplina tayo. Uumpisahan na rin sa April 22 ang pagsasanay sa mga bus operators na magbaba at magsakay lang ng pasahero sa 4 na provincial bus terminals sa North at South Luzon. Sa kalaunan, gusto ng MMDA na tanggalin na ang lahat ng bus terminals sa EDSA dahil isa raw ito sa mga pinagmumula ng traffic. There will be no terminals anymore on EDSA initially. Then eventually all the 96 terminals all over Metro Manila will be shut down. Pag itinuloy o hindi inatras ng MMDA yung plano nila, ay mapipilitan kami, di ba, na i-paralyze at magtigil pasada kami. Tugon naman ng Asosasyon ng mga Provincial Bus sa bansa, susunod sila sa ipag-uutos ng MMDA. Pero tinatayang aabot daw sa 100,000 pasahero ang maapektuhan kung nagkataon. Dapat i-reconsider ng MMDA yung panukala na yan kasi magdudulot yan ng malaking problema. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.